Halika, oras na ng sahod. Boss, hihi. Supervisor boss. Ang sahod mo ngayong buwan ay 20,000. 20,000 ang dami naman. Oy, supervisor. Sa kumpanya, lagi mo rin akong inaalagaan. Kaya naman gusto kitang pasalamatan. Ang galing mo talagang makisama. Sige, pababa ka na. Tabi dyan, baka may dumi ng baka. Boss, ako si dumi ng baka. Dumi ng baka, ang sahod mo ngayong buwan ay 30,000 na hindi mo maubos. Supervisor, itong 20 para sa'yo. Di ba may pinsan ka? Ipapakilala ko siya bukas. Akin na yan, ako na ang bahala. Hahaha, salamat po, boss. Ang galing mo talaga. Boss ng baka. Ako yun. Ikaw ba sinang baka? O, ang sahod mo ngayong buwan ay 20,000. Salamat, boss. Sandali, bakit ka bumalik? Bakit mo basta kinuha iyon? Hindi ba para sa akin iyon? Hindi mo ba nakita kung paano sila umasta kanina? Wala man lang silang alam sa tamang asal. Pasensya na, boss, hindi ikaw. Ano ba yan, parang nag-aabot ka lang ng limos. Ayaw mo na bang magtrabaho? Sinasabi ko lang sa'yo ha. Sa kumpanya, isa lang ang mas mataas sa akin, lahat ng iba mas mababa. Ikaw, sa posisyon mong tagalinis, may mga bagong aplikante na nakapila sa labas. Ang kumpanya namin ay kabilang sa top 100 sa buong mundo. Pero kung ayaw mo na, ako. Gusto ko sanang gawin pero talagang kailangan ko ang pera ngayon. Kailangan mag-aral ng mga kapatid kong lalaki at babae. Ang lolo ko ay nagkasakit at na-ospital. Ay, mali ang naipadala ko. Hindi ikaw ang para sa buwang ito. Kanina umaga, 1 oras akong maagang pumasok sa trabaho. Pag uwi naman, 1 oras akong late umalis. Ang tawag dyan, late ka pumasok, late ka rin umalis. Alam mo na, di ba? Diretsong bawas ng 19,800. Itong 200 pesos, sahod mo na yan. Lahat ng ito, ibabawas. Hindi ako supervisor. Nagkamali ka yata, ikaw. Tingnan mo ulit ng maayos. Bakit ang 20,000 ko parang nagiging 2 lang, ang bagal pa? Ayaw mo na bang magtrabaho? Kung ayaw mo na, umalis ka na ngayon din. Hindi, boss. Nakikiusap po ako. Pakibigay na po ang sahod ko. Napakahalaga po talaga ng sahod na iyon para sa akin. Nasa ospital po ang lolo ko, may sakit siya. Boss, pakikwenta naman po. Ibigay mo ang sahod ko. Boss, wag na lang. Lahat ng sahod na ito ay sayo. Pati kumpanya, sayo rin. Anong ginagawa mo? Kapag nagbibigay ka ng sahod, wag kang pabiro-biro. Magkano ba ang sahod ng iba? 200 piso lang ba ang sahod nila? Kung hindi siya ang boss, hindi niya magagastos ng ganun kalaki. Ito ang sahod mo, bakit mo hawak? Sumisigaw ang boss. Natakot ako. Tingnan mo kung magkano ang sahod mo ngayong buwan. 50,000. Iyan ang sahod niya. Hindi siya ang boss. Bakit mo ibinigay sa kanya ang sahod ko? Bakit hindi ko pwedeng ibigay sa kanya? Noong kinakaltasan mo ang sahod niya, anong ginagawa mo? Boss, ngayong buwan, manganganak ng ika-8 anak ang asawa ko. Bukod pa dyan, kailangan ko pang pumunta doon. Anong pakialam ko kung manganganak ng ika-8 anak ang asawa mo? Kung kaya mong abusuhin ang kapangyarihan mo, kaya ko rin. Ako ang boss mo. Kung ano ang sabihin ko, yun ang masusunod. Ginawa kitang supervisor, ang galing mo nga naman. Kapag sahod na, pinahihirapan mo silang lahat. Kung bibigyan kita ng 1 o 200 para bumili ng tubig, pwede pa. Pero ang lakas ng loob mong maningil ng tig 20,000 kada tao, anong ginagawa mo? May pamilya rin sila sa likod nila. Supervisor ko, sinasabi kong ibigay mo sa kanila. Ganito ba talaga magbigay ng sahod? Wala ka na bang konsensya? Bilang tao, dapat marunong tayong magpasalamat sa ating mga magulang. At sa sarili, dapat tapat tayo sa konsensya natin. Kinain na ng aso ang konsensya mo. Hindi mo ba narinig na may sakit ang mga magulang niya sa bahay? May sakit pa sa pamilya nila. Kung may sakit, siguradong araw-araw may gastos. May konsensya ka ba talaga? Alam kong gipit ka ngayon. Medyo nalilito ka lang. Nagkamali ka, bigyan mo ng pagkakataon. Kung gipit ka, pwede kang lumapit sa boss. Pahihiramin kita. Huwag mong tipirin ang mga tauhan ko. Naglakbay sila ng libu-libong kilometro para magtrabaho sa kumpanya natin. Ang hirap pala talaga. Di ba ikaw ang supervisor? Dapat kapag may problema sila, tinutulungan mo sila. Pero hindi mo lang sila tinulungan, piniga mo pa ang sahod nila. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Talagang magpunta ka na lang sa ELC at magpasa ng resignation. Tanggal ka na. Hindi ko babawasan ang sahod mo kahit piso. Ibibigay ko sa'yo lahat. Doblihin ko pa ang ibabayad ko sa'yo. Hindi pwede. Boss, may mga magulang at anak akong pinapangalagaan. Kung tatanggalin mo ako, paano na ang pamilya ko? Sila lahat umaasa sa akin. Boss, pakiusap naman po. Nagkamali ako, patawarin mo na ako, pwede ba? Nakikita ko namang taos puso ang pagsisisi mo. Pero bawas ang sahod mo ngayong buwan. Sa susunod na buwan ka ulit sa sahod. Kung gusto mo, magtrabaho ka. Kung ayaw mo, kunin mo na lang ang sahod mo at umalis. Hindi, boss. Nagsorry na nga ako. Kinuha mo na rin ang pera ko. Tapos sumasahod ka pa, di ba? Kung ganyan ang gagawin mo, sinasaktan mo ang damdamin naming mga matagal ng empleyado. Ano pa ako magtatrabaho para sa'yo pagkatapos nito? Nasaktan ka ba? Bakit hindi mo iniisip na masasaktan mo rin sila? Gamitin ang paraan ng iba laban sa kanila, para maramdaman mo kung ano ang tunay na simpatsya. Kung hindi ka matututo sa susunod. Sige na, tama na. Huwag ka na ring magsalita. Tanggal na, ano? Kung hindi mo ako tatanggalin, ako na mismo ang aalis. Pero tandaan mo ito,
Matagal na akong empleyado sa kumpanya. Kung aalis ako, marami akong isasama. Pupunta kami sa katapat mong kumpanya para kalabanin kayo. Kapag nangyari yon, pababagsakin ko ang kumpanya mo, alam mo ba? Ihintayin ko yan. Kung hindi ko na ituloy ang kumpanya ko, kailangan pa rin kitang tanggalin. Sige, hintayin natin, tingnan natin. Tama lang yan, si Yaoya. Boss, tingnan mo, nangyari ang ganitong bagay sa kumpanya. Kasalanan ko rin ito dahil sa hindi ko maayos na pamamahala. Hindi akin ang perang ito. Hindi ko ito pwedeng kunin. Ikaw na ang kumuha niyan. Hindi akin yan. Kunin mo na lang ang sahod ko. Walang anuman, narinig ko lang na may problema kayo sa bahay. At may nagkasakit pa. Kunin mo, tingnan mo, bahagi kayo ng kumpanya ko. Para na rin kayong pamilya ko. Kung may problema, tutulungan ko talaga kayo. Alam mo ba, kung may mga mataas na opisyal na mang-aapi sa inyo sa susunod, diretso kayong lumapit sa akin. Boss, talagang mabuti kang boss. Salamat at nandito ako sa kumpanya mo. Kung hindi maganda ang kalagayan ng empleyado ko, hindi ko rin siya papabayaan. Mauna ka na, ipaalam mo sa iba, yung mga empleyado na nagbigay galang sa supervisor. Halika dito at kunin ninyo ang inyong sahod. Salamat, boss.